sa mga balitang pambansa. Pinahanginan ng helicopter ng China ang mga Pilipinong marine biologist sa Sandy K3 at Sandy K4. Kinapitan ng mga kababayan natin ng kahit anong mahahawakan nila para hindi putangayin ng malakas na hangin. Nagtagal ang pangaharas sa loob ng 10 minuto. Nasugatan sa insidente ang ilang scientist, mga crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR at mga miyembro ng media. Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng China nito lamang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng sandbar. Aalamin din sana nila kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na itinambak sa Sandy Cay. Hinamo naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang China na dalhin na lang sa arbitral tribunal ang pag-angkin nila sa mga teritoryo sa South China Sea. Kasunod pa rin yan ang muling pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang gate ni Teodoro, dapat dalhin ng China ang Pilipinas sa arbitral tribunal kung talagang naniniwala sila napapanigan sila ng batas. Ginawa na ito ng Pilipinas noong 2013 at naipanalo noong 2016. Makailang ulit nang iginit ng China na Pilipinas daw ang nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Nagbanta pang Beijing kamakailan na maghanda ang Pilipinas sa anumang kahihinatnan nito. Bakit kayo nananakot? Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Samantala, nanindigan ng Department of Justice na sa Pilipinas dapat managot si expelled Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. sa mga paratang sa kanya. Kasunod yan ng pahayag ng kampo ni Teves na pinag-iisipan nilang dalhin sa UN Commission on Human Rights ang kaso ng dating kongresista. Git ng DOJ, hindi nila kikilalanin ang anumang hakbang na hindi naaayon sa sarili nating batas. Sa Pilipinas daw dapat maiahin o maihain ng hustisya dahil dito nangyari ang mga krimen at narito ang mga pamilya ng biktima. Naaresto si Teves habang naglalaro ng golf sa Dili City sa Timor-Leste noong Huwebes. Sa bisaya ng Red Notice ng Interpol matapos siyang italaga ng ating Anti-Terrorism Council bilang terorista. Hiniling ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Korte Suprema na pigilan ng Senado na arestuhin siya. Matatandang naglabas ng arrest order ang Senado matapos makailang ulit na hindi sumipot sa mga pagdinig si Quiboloy para sagutin ang mga paratang ng pang-aabuso laban dito. Pero ang giit ng kampo ng pastor, unconstitutional ito at hindi makatarungan. Tila pinalalabas na raw kasi ng Senado na guilty si Quiboloy sa mga ibinabato sa kanya. Nauna nang tiniyak ni Senate Committee on Women and Children Chairwoman Senator Risa Ontiveros na pinoproteksyonan nila ang karapatan ni Quiboloy sa gitna ng investigasyon. Iginiit ng Department of Health na hindi kailangang mag-lockdown o gawing mandatory ang pagsusuot muli ng face mask. Yan ay sa gitna po ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng pertussis sa bansa. Sa kabila niyan, hinihikayat naman ng DOH ang publiko na palagi pa ring maghugas ng kamay at magsuot naman ng face mask kung mayroon po kayong sipon o ubo. Nasa 1 milyong bakuna raw ng pertussis vaccine ang inaasang darating sa Pilipinas sa Hunyo. Sa huling datos ng ahensya, umabot na sa mahigit 450 ang bilang ng mga tinamaan ng pertussis o whooping cough sa bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.